Hi guys! It's me again, Gorang 27 TV. Dito kami pa rin sa lansangan ng doggy ko guys. Bago tayo mag-real talk for the part 2 guys. Thank you sa mga nag-subscribe tsaka nanood ng vlogs ko. Sa nag-likes at nag-comment, thank you so much. By the way guys, shortcut ko na lang yung part 2 ng abusing by breadcrumbs ha. Kasi abutin tayo ng 1 year kung i-relate ko pa lahat ang sinasabi. Pasensya na guys kung medyo maingay kasi dito kami sa highway. Alam mo na maraming truck din na dumadaan dito. Kasi dito lang kasi ang safe at saka maliwanag guys. Ayoko mag-vlog sa mga madilim. Especially night time kasi siyempre delikado. By the way guys, ang painful na nangyari sa akin nang in-abuse ako, yung nagkasakit ako na muntik ako masalina ng dugo because nag-fluctuate yung dugo ko. Ngayon, hirapan akong huminga. Tapos, sabi ng doktor, kung mag-worse pa yung siguro mag-blood transfusion tayo. Pero, hindi pa nagbibigyan mo na kita ng gamot at injection. We try, but after that, kailangan talaga ng blood transfusion kung hindi mag-fluctuate pa rin yung dugo mo. So, it happens, kailangan ng waiver na mapirmahan kasi nag-iisa ka lang naman. Mahirap yun kasi i-admit ka tapos transfusion daw ako. So ngayon, kasi nangihina ako, hindi ako makahinga. Ang ginawa, may buting nabalasakit na kapitbahay ko, si Ria. Hi Ria, na nasa Kuwait na ngayon. Sabi niya, ate, ako na lang pumunta doon sa trabahoan ng untouchable. Hanapin ko siya at sabihin ko sa kanya para siya na lang mag-perma kung anong problema. May mga 10 o'clock ng gabi pumunta sila doon guys. Ngayon, ang pumunta sila doon, kasi ako sa bahay lang kasi nanghina nga ako. Abay, sinabihan sila, nag-seminar daw sa Tugigaraw. Alas 10 ng gabi, tapos full day, kinukontak ko, hindi ko makontak, nag-seminar daw sa Tugigaraw. Nag-doubt ako, buti na lang, meron din ako isang friend, kasama ko sa Sumba, na taga-NUP. Nagkiusap ako na ipatrace naman niya kung talaga nag-seminar or hindi. So, ang nangyari, trinace niya, si Liris, nasa Hawaii na rin ngayon. Hi Liris! Trinace niya ngayon. Naka-leave pala for 10 days. Kasi nandoon pala sa kandungan ng babae niya. Eh di nga ako naman, kasi bawal nga ma-stress, bawal magalit kay the more magagalit ako, the more na mag-panic ako, the more mag-fluctuate yung dugo ko. So ngayon, ang nangyari, sabi ko, nag-isip ako, nag-pray ako, tapos sabi ko, pumunta ako ngayon sa kamag-anak niya. Nakiusap ako na kasi wala yung untouchable nga, total kilala naman nila ako at kamag-anak naman sila. Pwede ba sila na lang ang pumirma? Kung sakaling i-blood transfusion ako, may pirma na yung papel ko. Diyos ko, nakita ko talaga yung mukha, alam mo. Yung parang ayaw na, nahiya lang magsabi, tapos ituturo ka na, si ano na lang magpirma ng ganyan, ano na lang ng ganyan. So ako naman, kasi hindi naman ako buboy, nakaintindi naman ako, so hindi na ako nagpumilit. So umuwi na lang ako. That time talaga sa isip-isip ko, sabi ko kahit mamatay na talaga ako, nagkasakit ako, wala talagang pakialam. Grabe talagang ginawa sa akin. So, alam mo nangyari, nang after mga how many days, sumipot siya, sinabi ko nga saan ang nangyari sa akin. Sinabihan pa ako, huwag ka mamatay dito ha, ayoko maglibing sa'yo, wala akong paglibing sa'yo. Isipin mo yung sinabihan ka ng ganyan. Kung matino ka ba namang tao, wala na talagang empathy ang taong ganyan. Isipin mo, men in uniform, tapos ganyan ang gagawin sa'yo. So yan lang ang pinaka-painful sa akin guys na nangyari na. Halimbawa pala, nag-agaw buhay ako, anong nangyari? Siguro ibabalot na lang siguro ako sa plastic at tatapon eh. Ganun na lang talaga ang mangyari. Kaya mahirap talaga yung, how to say that, nag-trust ka tapos akala mo yun ang totoong tao na makatulong sa'yo. Samantala, hindi naman ako sa nagbibilang. Matanda na ako guys, pero ako ang umaakay sa kanya nang nagtumira kami sa Maynila nang magpagamot siya kung saan sa hospital, pag nagkasakit siya, ako nagdala ng gamot, kung saan lupalop, pinapa-check up, ganon. Ako ang nagmalasakit, pero nung ako na walang nangyari guys. Ginawa pa ako. Akala mo yung parang asungot na, hindi naman ako nangingi ng financially na panggamot sa akin. Kaya, ang advice ko lang dito guys, kung kayo, under kayo sa abuso or something, kailangan din financially talaga, mag-isip-isip din kayo. Kasi katulad sa akin, kung wala akong naipong pera,
wala na. Kahit siguro sa dahon ng kangkong, wala na akong ano. Buti na lang, kahit pa paano may naipon akong pera konti, kaya naano ko, naagapan ko yung sarili ko. Next time naman guys, yung real talk natin yung financial abuse naman. So as of now, ito lang muna guys, kasi yung abuse na to, bali in my physical health and under na rin siya sa mentally health talaga. So, teka guys, pasensya ka na mag-shake itong vlogs natin guys. Sa ulitin guys, thank you sa lahat.